A blessed day mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology, the study of salvation po tayo, Good Work Saves is an Error, Part 9. Reasons why good work saves is error. Napag-aralan po natin sa part 8 na ang 1 Corinthians 9:25-27, Philippians 2:12-13 na hindi nagtuturo na ang good work ay makakapagligtas sa atin. Ngayon po ay pag-aralan naman natin ang Titus 2:14 na tila nagtuturo na ang good work natin ay nakakapagligtas. Nakakapagligtas nga po ba ang good work natin ayon sa Titus 2:14? Aralin po natin ang Titus 2:14. Sabi diyan, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masisikap sa mabuting gawa upang maging kaniyang sariling pag-aari. So tila lumalabas na ang mabuting gawa natin ang makakapagligtas. Kapatid, to understand this verse, we must interpret the Bible according to its context. Rule of context number 1, sino ang pinatutungkulan dito ni Pablo? Eto po. Sa Titus 2:14, ang tinutukoy rito ay si Tito. Regenerate, ligtas na. At hinirang na ng Diyos. Titus 1:1. Sabi ni Pablo diyan, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya. Ang linaw-linaw. Ligtas na ang kinakausap ni Pablo dito. Si Tito. Hindi na usapin ito ng sila ay maliligtas sa mabuting gawa. Hindi po usapin yan. Usapin po ito na ligtas na sila at gumagawa na sila ng mabuti. Rule of context number 2. Sino ang nagtuturo dito mga ka-truth seeker? Si Pablo po ang nagtuturo sa Titus 2:14 ayon sa Titus 1:1. Sabi riyan, si Pablo na alipin ng Diyos, apostol ni Jesucristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo. Rule of context number 3, ano ang turo ni Pablo sa kaligtasan? Grace saves, not good work. Ang linaw-linaw, paulit-ulit na po tayo, Ephesians 2:8, for by grace are you saved. Sa grasya ng Diyos, naligtas tayo. Ano po ba ang grasya ng Diyos? Ang grasya ng Diyos ay ito. Inelect tayo ng Diyos, the root cause of our salvation. And number 2, sinastify tayo ng, inelect tayo ng Diyos, in eternity, hindi pa tayo pinapanganak, Ephesians 1:4. At tayo ay ginastify ng Diyos, hindi pa tayo sinisilang, Ephesians 1:4. At paano tayo ginastify ng Diyos? Through the promise redemption of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo na-justify at inadapt ng Ama. Ephesians 1:5-7. At pagkatapos nating ma-justify, ni-regenerate tayo ng Holy Spirit. Ephesians 2:1-2, Ephesians 2:10. Ang liwanag. At itong grasya na ito na nagligtas sa atin, electing love of the Father, the redeeming grace of the Son, the regenerating of the Holy Spirit, ay nagbunga ng faith. Kaya nga sinabi niya sa Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith. Hindi ibig sabihin ang faith ang instrument, basis, cause at condition para maligtas tayo. Ang grace po ang basis, condition, requirements, duty para maligtas tayo. At ang faith po ay bunga lamang ng kaligtasan, regeneration na tanggap natin. Kaya nga sinabi ni Pablo, through faith. Sana po malinaw yan mga ka-truth seeker. Rule of context number 4, ano ang hindi itinuturo ni Pablo kay Tito? Hindi niya tinuturo na ang mabuting gawa sa Titus 2:14 ay makakapagligtas. Unang dapat nating manawaan na pinagdiinan ni Pablo na ang mabuting gawa o gawa ng katwiran ay hindi makakapagligtas. Ang makakapagligtas sa atin ay ang kaawaan habag ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Titus 3:5, napakalinaw po. Sabi ni Pablo kay Tito na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran, so kasama na dyan yung pagsunod sa kautusan, pagsunod kay Lord, at
paggawa ng mabuti na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan ng pagbabago sa espiritu ng santo. Ano? Pangalawang dapat nating maunawaan na ipinagdidiinan ni Pablo ng mabuting gawa o gawa ng katwiran na hindi makapagligtas, tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng gawa ng katwiran. Titus 3:7. Sabi diyan, sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pangatlong dapat nating maunawaan na ang bayang masikap sa mabubuting gawa ay mga ligtas na naturalesang nagbubunga ng mabuting gawa natin. Ano? So, sino nga po ba ang bayang masikap sa mabuting gawa? Ito yung mga ligtas na regenerate na, nagbubunga ng mabuting gawa. Mabuting gawa na ayon sa Diyos at mabuting gawa na nakakonekta ang Diyos sa Titus 2:14. Relevance challenge po na ating pinag-uusapan. Napakalakas na encouragement mga kapatid, mga ka-truth seeker. Lalo na sa mga regenerated na o nagkiklaim na sila ay regenerated. May Jesus na nag-alay ng kanyang sarili upang tayo ay matubos sa lahat ng mga kasamaan at malinis tayo upang maging pag-aari tayo ni Jesus, tayong bayang masikap sa mabubuting gawa. Titus 2:14. Summary statement po na ating pinag-aralan, a regenerated person is zealous for good work. I repeat, a regenerated person is zealous for good works. Titus 2:14. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.